Movie recap Tagalog here. Sa isang liblib na bundok, isang batang babae na may dalang kamera ang tila may hinahanap, magaspang ang daan. Kaya maingat niyang tinitingnan ang bawat hakbang upang hindi matisod. Nang siya'y tumingala, napansin niya ang isang balabal na basang-basa sa dugo. Sa isang iglap, nawala ang imahen. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likod. Tila may kasamang mahinang bulong ang hangin. Pinilit niyang supilin ang takot at ituon ang pansin sa pakikinig upang matukoy kung ano iyon. Ngunit sa sandaling iyon, tumawag ang kanyang superior. Kaya napilitan siyang kunin ang kanyang kamera at tumakbong pabalik sa kanilang unit. Agad niyang sinabi sa kanyang superior na may nakasalubong siyang multo. Matagal na nag-isip si Yikang. Ang Mount Jiri ay matagal nang puno ng mga kwento tungkol sa mga multo at espiritu, at marami ring hindi pinangalanang mga libingan doon. Ang mga taong takot sa multo ay kadalasang nagsasagawa ng mga ritual upang itaboy ang masasamang espiritu, habang ang iba naman ay itinuturing lamang itong pamahiin. Ngunit tila alam ni Yikang kung sino iyon. Noong 2018, ang ranger team na kinabibilangan niya ay kumuha ng bagong ranger na nagngangalang Yunjo. Sa unang araw ni Yunjo sa trabaho, nagkita ang dalawa. Noon si Yikang ang pinakabeteranong miyembro ng grupo, kaya mabilis niyang nailigtas ang kasamahang nakabitin ng patiwarik sa bangin. Labis na humanga si Yunjo sa husay at profesionalismo ni Yikang. Dahil si Yikang ang superior ni Yunjo, siya ang inatasang gumabay dito upang masanay sa trabaho. Tiningnan niya ang binatang nasa harapan niya, maikli lamang ang sinabi, "Sumunod ka lang sa akin, mag-focus ka ng buo." Ang kanilang misyon ngayon ay hanapin ang isang nawawalang 14 anyos na batang lalaki. Sinabi ni Yikang na uunahin nilang hanapin ang mga lugar kung saan madalas piliin ng mga tao na wakasan ang kanilang buhay. Nagulat si Yunjo. Ipinaliwanag ni Yikang na komplikado ang sitwasyon ng batang hinahanap nila. Dumaranas ito ng depresyon at kasama lamang ang kanyang lola sa buhay. Dahil mag-isa itong umakyat ng bundok, hindi nila maiwasang isaalang-alang ang pinakamasamang posibilidad. Ngunit tila nagkamali si Yikang. Sinuri nila ang lahat ng posibleng lugar, ngunit wala silang nakitang bakas ng bata. Biglang dumating ang malakas na bagyo. Lubhang mapanganib ang pag-akyat sa ganitong oras. Ngunit para mailigtas ang bata, isinugal nila ang kanilang buhay at nagpatuloy. Naisip pa nga ni Yikang na dumaan sa lugar na madalas tamaan ng kidlat na muling ikinabahala ni Yunjo. Ayon kay Yikang, mas mapapaiksi nito ang kanilang ruta at makakatipid sila ng oras. Kaya kahit malakas ang ulan at hangin, pinuntahan nila ang mapanganib na lugar. Sa kabutihang palad, natagpuan ni Yunjo ang backpack ng nawawalang bata. Sa loob nito ay may litrato ng pamilya na kuha sa Mount Jiri at isang talaarawan na naglalaman ng mga nangyari sa araw na yon. Dumaranas pala ng matinding emosyonal na krisis ang bata dahil sa mababang marka sa paaralan. Ngunit wala talaga siyang balak magpakamatay. Gusto lamang niyang umakyat sa bundok na maraming bulaklak upang kumuha ng mga larawan at ipadala sa kanyang lola. Sa kasamaang palad, naligaw siya, inabutan ng masamang panahon, at naubusan pa ng baterya ang kanyang telepono kaya hindi siya makahingi ng tulong. Sa huli, natrap siya sa bundok. Iminungkahi ni Yunjo kay Yikang na pumunta sila sa batuhang dalisdis na may punong oak. Karaniwan kasing doon sumisilong ang mga bata kapag umuulan. Noong una ay hindi pumayag si Yikang, ngunit kalaunan ay sumang-ayon din siya dahil sa matibay na paninindigan ni Yunjo. Agad silang pumunta sa lugar. Doon nila natagpuan ang sugatang bata na nakahiga sa batuhan. Matagumpay siyang nailigtas, at nang makatanggap ng balita ang rescue team, mabilis silang umakyat upang dalhin ang bata pababa sa ambulansya. Natapos ang misyon. Pagkatapos nito, nagpatuloy sina Yunjo at Yikang sa kanilang pagsasanay. Sa isang pahinga, nakasalubong nila ang dalawang lalaking kumukuha ng larawan. Napag-alaman nilang mga history researcher ang mga ito. Sinabi ng isa sa kanila kay Yunjo na ang Mount Jiri ay may mga misteryong hindi kayang ipaliwanag ng agham. Tahimik na sumang-ayon si Yunjo. Sa katunayan, noong gabing nailigtas ang bata, nagpakita na sa isip ni Yunjo ang imahe ng batuhang dalisdis na may punong oak. Kaya niya nahikayat si Yikang na pumunta roon. Lumalabas na may kakaibang kakayahan si Yunjo. Nakakakita siya ng mga taong mamamatay sa Mount Jiri. Hindi niya ito ibinabahagi kahit kanino dahil alam niyang walang maniniwala sa kanya. Pagkalipas ng 2 taon, noong 2020, marami nang nagbago sa Ranger team. May ilang matatandang miyembro ang umalis at may mga bagong mukha namang dumating. Sa sandaling iyon, isang babaeng naka-wheelchair ang pumasok, si Yikang. Lumalabas na 1 taon bago iyon, nang magsagawa sila ng misyon ni Yunjo, sinalubong sila ng matinding snowstorm. Pareho silang nasugatan. Nakoma si Yunjo at nanatili sa ospital, habang si Yikang naman ay mula noon ay napilitang gumamit ng wheelchair. Hindi ganong magiliw ang pagtanggap sa kanya ng kanyang mga dating kasamahan. Halatang malaki ang naging epekto ng aksidente sa buong team. Humiling si Yikang sa team leader na maibalik siya sa serbisyo upang makapag-imbestiga muli ng mga kaso ng nawawalang tao. Ang kanyang pinakabagong assignment ay hanapin ang bangkay ng isang lalaking mahigit 1 buwan nang nawawala. Habang tinitingnan ang mga file sa harap niya, sinabi ni Yikang na nasa isang lambak na tinatawag na Jiso ang bangkay ng biktima. Nagduda ang team leader dahil kakabalik pa lang ni Yikang
ngunit agad na niyang natukoy ang lokasyon. Gayunpaman, ipinadala niya ang 2 tauhan, sina Dawon at Guyong, sa lugar na binanggit ni Yikang upang magsagawa ng paghahanap. Nakakagulat, natagpuan nga nila ang biktima. Lalong nagtanong-tanong ang buong team kay Yikang. Hindi sila makapaniwalang kakabalik pa lang niya, ngunit napakatumpak na agad ng kanyang pagtukoy. Bumuntong hininga si Yikang at nagsimulang magpaliwanag. Pinalaki niya ang larawan ng biktima. Sa paligid nito ay may mga palatandaang gawa sa mga patpat na kahoy na nagsisilbing direksyon. Tila may sadyang nag-iwan ng mga senyales upang mabilis itong matagpuan ng mga forest ranger. Ngunit ang kakaiba, tanging sila lamang ni Yunjo ang may alam tungkol sa mga palatandaang iyon. Natahimik ang buong silid. Napakaraming misteryong hindi maipaliwanag. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakaalam kung ano talaga ang dahilan ng aksidente ni Yunjo at Yikang noong taong iyon. Ang tanging naaalala niya ay ang pagbangga ng ulo ni Yunjo sa bato at ang sarili niyang dinadala sa stretcher ng rescue team. Balik noong 2018, naghahanda si Yunjo na umakyat sa Mount Jiri. Araw niya iyon ng pahinga kaya nais niyang maglibot. Ngunit pagdating pa lamang niya sa tuktok, nakakita siya ng nakakatakot na mga imahe, isang kamay na may dugo at mga dilaw na laso. Nag-alala si Yunjo na may namatay sa bundok. Agad niyang tinawagan si Yikang upang itanong ang kahulugan ng mga laso. Noon ay nagluluto si Yikang para sa team at agad niyang sinagot ang tawag ng kanyang tauhan. Ipinaliwanag niyang ang mga dilaw na laso ay karaniwang ginagamit ng mga ilegal na umaakyat bilang palatandaan. Tinanong ni Yunjo kung may mga lugar na may makapal na fog. Sinabi ni Yikang na ang mga ganoong lugar ay malamang na mga restricted zone. Batay sa impormasyong iyon, nagtungo si Yunjo sa lugar na may fog. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya ang isang kahina-hinalang lalaking nakasuot ng itim na sombrero. Agad niya itong tinanong. Sinabi ng lalaki na hinahanap niya ang labi ng kanyang ama. Biglang naalala ni Yunjo ang kanyang nakita noong umaga. Mabilis siyang bumalik sa trabaho upang magtanong at nalaman ang tungkol sa isang kaso ng nawawalang tao. Ang apelyido ng biktima ay Hong at siya ay may malaking utang. May mga ulat na umakyat siya sa bundok, ngunit walang nakuhang footage mula sa mga kamera. Inimbestigahan na ito ng pulisya at forest rangers, ngunit walang malinaw na resulta. Hiniling ni Yunjo, Yikang, na muling siyasatin ang kaso. Marahil ay umaasa pa rin ang pamilya ng biktima na matagpuan ang bangkay nito upang mabigyan ng maayos na libing. Ayon kay Yikang, batay sa kanyang karanasan, posibleng pumasok ang biktima sa isang restricted area, kaya mas naging mahirap ang paghahanap. Binalaan din niya si Yunjo na wag papasok sa mga ipinagbabawal na lugar. Nagpasya si Yunjo na sabihin kay Yikang ang tungkol sa kanyang kakaibang kakayahan. Ang naunang kaso ay naresolba rin dahil sa kanyang intuition. Ngunit sa kasamaang palad, si Yikang ay isang artista. Hindi siya naniniwala sa mga supernatural na kapangyarihan o psychic abilities. Kinabukasan, muling nakasalubong ni Yunjo ang lalaking nakaitim na sombrero. Nakiusap ito na isama siya dahil gusto niyang makita ang bangkay ng kanyang ama. Handa pa nga itong magbayad ng multa. Dahil sa kanyang malasakit, pumayag si Yunjo na isama ang lalaki. Ngunit hindi niya alam na isa pala itong manloloko. Hinahanap lamang nito ang bangkay ni Mr. Hong dahil may dala itong malaking halaga ng pera bago ito nahulog sa bundok. Samantala, iniimbestigahan naman ni Yikang ang pamilya ni Mr. Hong. Nais niyang matiyak kung talagang nais ng anak ng biktima na matagpuan ang bangkay ng kanyang ama. Ayon sa staff na naka-duty, iisa lamang ang anak ni Mr. Hong, isang babae. Sa bundok, sinabi ni Yunjo sa lalaki na maghiwalay sila at maghanap sa magkaibang direksyon. Siya ang tutungo sa Mujin Valley. Sinadya pa ni Yunjo na tanungin kung naaalala ba ng lalaki ang kulay ng damit ng biktima noong huli niya itong makita. Agad itong nasagot ng manloloko dahil naroon din siya noong mamatay si Mr. Hong. Dito na nakaramdam ng kakaiba si Yunjo, kaya sinubukan niyang magpatagal ng oras. Hinayaan niyang maglibot ang lalaki nang wala itong makita. Makalipas ang ilang sandali, nang magkita silang muli, galit na tinanong ng manloloko kung sinasadya ba siyang lokohin ni Yunjo. Diretsahan itong inamin ni Yunjo. Pagkasabi nito, inilabas niya ang pitaka ng lalaki na naglalaman ng ID nito. Nang mabisto, tumigil na sa pagpapanggap ang manloloko at naglabas ng kutsilyo. Saka tinakot si Yunjo na ibigay ang GPS. Nagkagulo ang dalawa, ngunit sa kasamaang palad, nasaksak si Yunjo. Agad na kinuha ng manloloko ang GPS at tumakas. Ginamit ni Yunjo ang natitira niyang lakas upang makalakad sa dilim ng gabi. Nag-iiwan ng mga espesyal na palatandaan para matagpuan siya ni Yikang. Samantala, nakipagkita si Yikang sa anak ni Mr. Hong at nalaman niyang sangkot pala ito sa ilegal na pagtotroso. Alam ng anak na mali ang ginagawa ng kanyang ama, ngunit bilang anak, hindi niya ito kayang ipahamak. Noong mawala ang kanyang ama, itinago niya ang katotohanang umakyat ito sa Mount Jiri dahil ipinagbili nitong huwag sabihin sa iba. Ngayon ay pinagsisisihan niya ito. Iniisip na kung sinabi niya agad ang totoo, baka mas maaga sanang natagpuan ang bangkay ng kanyang ama. Nalungkot si Yikang nang marinig ito. Nag-alala rin siya sa kaligtasan ni Yunjo, kaya agad siyang umakyat ng bundok upang hulihin ang manloloko. Akala ng lalaking iyon ay madali niyang makukuha ang pera at makakatakas. Ngunit habang naghahanap siya ng daan palabas, pinalibutan siya ni Yikang at ng kanyang team. Pagkatapos, sinundan ni Yikang ang mga palatandaang iniwan ni Yunjo upang mahanap ito. Mabilis nilang natagpuan si Yunjo at dinala sa ospital. Tinulungan din nila itong tapusin ang kanyang nasimulan. Ginamit ni Yikang ang impormasyong ibinigay ng anak ni Mr. Hong upang paliitin ang lugar ng paghahanap sa mapa. Sa wakas, natagpuan nila ang bangkay na nakasuot ng gusot na damit. Histerikal na umiyak ang anak nang makita ang kanyang ama. Ang tanging
naiwan nito ay isang backpack na naglalaman ng lahat ng perang pinaghirapan niyang kitain. Balik sa kasalukuyan, taong 2020, ipinagpapatuloy ni Yikang ang kanyang investigasyon upang malaman kung sino ang misteryosong taong nagbibigay sa kanya ng mga palatandaan. Habang naghahanap siya ng mga kinakailangang file, aksidente niyang natagpuan ang isang bag na puno ng mga gintong lasong may bahid ng dugo. Pagsapit ng gabi, isang anino ang lumitaw, si Yunjo, na nakaratay pa rin sa ospital sa koma. Lumalabas na ang kanyang kaluluwa ay gumagala sa Mount Jiri. Siya pala ang nag-iiwan ng mga senyales upang tulungan si Yikang at ang iba na matagpuan ang mga nawawala. Balik noong 2018, nang maayos pa ang kalagayan ni Yikang at Yunjo, matapos ang isang matagumpay na rescue, nagdaos ng selebrasyon ang mga forest ranger. Matapos uminom, ibinahagi ni Yikang ang kanyang nakaraan bilang isang mahirap na estudyante at ang kanyang takot sa bundok noong bata pa siya. Napatawa si Yunjo. Hindi niya inaasahan na may ganoon pala itong ka-cute na side na ibang-iba sa seryoso nitong imahe. Kinabukasan, naatasan silang iligtas ang isang 70 anyos na babae na madalas umakyat sa bundok upang mag-alay ng dasal para sa kanyang ina. Agad na nakakita si Yunjo ng pangitain na pinapatay ang biktima. Sa kanilang paghahanap, nakatagpo siya ng isang dating kakilala. Dumating ang grupo ng mga opisyal at dito na naipakita ang nakaraan ni Yunjo. Lumalabas na dati siyang kapitan sa hukbo. Ngunit dahil sa trauma ng pagkamatay ng kanyang mga kasamahan sa harap ng kanyang mga mata, pinili niyang umalis sa serbisyo. Sa muling pagkikita, tinanong ni Yunjo ang kanyang mga dating kasamahan kung may nakita silang matandang babae habang nasa martsa. Isang sundalong nagngangalang Jason ang nagsabing habang kumukuha siya ng tubig, may nakita siyang taong umaakyat ng bundok at kinakalkal ang isang kulay rosas na backpack. Pagkarinig nito, agad na inutusan ni Yikang si Yunjo na tumakbo papunta sa lugar na tinutukoy sa mapa. Dumaan sila sa shortcut patungo sa lokasyon ng biktima. Natagpuan nila ang backpack na naglalaman ng isang supot ng mga nakalalasong kabute. Kapag nakain ito, maaaring makaranas ang biktima ng guni-guni, pagsusuka, o kahit kamatayan dahil sa lason. Sa bandang huli, natagpuan nila ang matandang babae na nakahandusay sa tabi ng sapa, ngunit huli na ang lahat. Bago siya namatay, nagkaroon siya ng pangitain na binabaril ng brutal ang kanyang pamilya. Sa kanyang huling sandali, nakita niya ang kanyang ina na nakikipagkamay. Nakaramdam si Yikang ng matinding awa para sa matandang babae. Bata pa lamang siya nang mawalan na siya ng mga magulang. Namatay ang mga ito sa Doan Valley. Si Yikang mismo ang umakyat ng bundok upang hanapin ang kanilang mga labi. Nang makita ni Yunjo ang kanyang labis na kalungkutan, agad niya itong inalo. Ikinuwento rin niya ang dahilan kung bakit siya umalis sa hukbo. Sa isang misyon, namatay ang kanyang tauhan sa hindi malinaw na dahilan, at siya naman ay nadulas at tumama ang ulo, dahilan upang mawalan siya ng malay. Mula noon, nagsimula siyang makakita ng mga pangitain ng mga patay sa Mount Jiri. Noong una, akala niya ay guni-guni lamang iyon. Ngunit nang bumalik siya roon, napagtanto niyang totoo ang kanyang mga nakikita. Ang dahilan kung bakit siya naging forest ranger ay upang matuklasan ang tunay na sanhi ng mga misteryosong pagkamatay na iyon. Tahimik na nakinig si Yikang, na noon ay wala pang kamalay-malay sa lahat. Matagal nang hindi naniniwala si Yikang sa mga supernatural na bagay, ngunit sa dami ng nangyari, nahirapan na siyang manatili sa dati niyang paniniwala. Habang nag-uusap sila, nakatanggap ng tawag si Yunjo mula sa mga opisyal. Sinabi nilang natuklasan ni Sundalong Jason na nawawala ang backpack ng matandang babae. Agad na nagmadaling maghanap ang buong team. Sa daan, nakakita sila ng bakas ng suka. Kaagad kumilos si Yunjo. Hindi niya hahayaang maulit ang nakaraan. Nasasaktan siya sa ideyang may isang batang kasamahan na muling mawawalan ng buhay sa liblib na bundok. Naghiwa-hiwalay ang grupo upang maghanap. Sinundan nila ang bakas ng suka at natagpuan si Sundalong Jason na nakahandusay sa lupa. May bula ang bibig at mahina ang paghinga. Sa kabutihang palad, agad siyang naisakay sa helicopter at nadala sa ospital. Kinabukasan, pagdating ni Yunjo sa ospital, tinanong niya ang kanyang kasamahan kung paano ito nalason. Nauutal na sinabi ng sundalo na dahil iyon sa maruming tubig. Alam ni Yunjo na nagsisinungaling si Jason. Sa katunayan, may isang estrangherong nagbigay sa kanya ng yogurt. Nakipagkita si Yunjo kay Yikang at sinabi ito sa kanya. Naniniwala siyang hindi lamang si Jason ang nalason, kundi pati ang isa pang taong hinahabol sa bundok ay nalason din gamit ang yogurt. Labis na naguluhan si Yikang. Sa pagkakataong ito, hindi niya tinutulan ang paliwanag ni Yunjo, ngunit hindi pa rin siya kumbinsido sa teorya ng pagpatay gamit ang yogurt. Mumiti si Yunjo ng may pasensya. Unti-unti niyang pinatutunayan na may basehan ang lahat ng kanyang sinasabi. Naniniwala si Yunjo na may isang mamamatay taong nakasuot ng maskara na palihim na pumapatay ng mga tao at sinasamantala ang mga usap-usapan tungkol sa mga multo sa bundok upang maisagawa ang kanyang mga krimen. Balik sa taong 2020, hinahalungkat ni Yikang ang mga file sa kanyang opisina. Napansin niyang may sunod-sunod na nakamamatay na insidente tuwing wala sa trabaho ang kapitan ng forest ranger. Biglang may malakas na pagkatok sa pinto na ikinagulat ni Yikang. Agad siyang kumuha ng isang patpat at binuksan ang pinto. Hindi niya inaasahan
inaasahan na si Dawon ang papasok. At agad nitong ipinakita ang isang video na kanyang na-record. May naganap na kakaibang pangyayari. Biglang umihip ang malakas na hangin at gumalaw ang mga simbolong kahoy. Agad na naunawaan ni Yikang na may isang taong nasa panganib. Mabilis niyang tinawagan ang rescue team. At tama nga siya, may isang taong nalason. Isang lalaki ang nalason gamit ang yogurt. Nang marinig ito, naalala ni Yikang ang kaso ilang taon na ang nakalipas. Naisip niyang baka iisa lang ang salarin. Pagkagising ng lalaki, sinabi nitong may nakasalubong siyang multo sa bundok. Hindi lamang iyon, nakasuot pa raw ito ng uniformeng ranger na may bahid ng dugo. Agad ipinakita ni Yikang ang larawan ni Yunjo upang ikumpara. Excited na sinabi ng lalaki na si Yunjo ang multong kanyang nakita. Tumawag si Yikang sa nurse ng ospital kung saan ginagamot si Yunjo. Matatag naman ang kalagayan nito. Walang senyales ng paglala, kaya nakahinga ng maluwag si Yikang. Ngunit hindi pa rin niya matanggap na si Yunjo ay naging multo sa bundok. Napakahirap paniwalaan ito para sa kanya. Balik sa taong 2018, binigyan si Yikang ng bagong misyon ng kanyang mga nakatataas. Sa pagkakataong ito, ang hinahanap ay isang bihirang sawa na nawawala. Dahil ang Mount Jiri ay bahagi ng isang national park, maraming bihirang hayop dito, lalo na ang balat ng sawa na kasing halaga ng abdo ng oso. Pinaghinalaan ni Yikang na may smuggler na nagnakaw ng sawa, kaya nagtungo sila ni Yunjo sa isang tindahan na nagbebenta ng cordyceps. Nagkunwari silang mag-asawang naghahanap ng lunas sa pagkabaog. Nagtanong si Yikang sa may-ari tungkol sa pagbebenta ng sawa, at doon nalaman na ang may-ari at ang kanyang asawa ay iligal na nanghuhuli at nagbebenta ng mga sawa. 12 ng sawa ang ninakaw nila para kumita. Ngunit habang nalulutas pa lamang ang kaso ng pagnanakaw ng sawa, biglang dumating ang trahedya. Napatay ang smuggler ng sawa dahil sa isang pagsabog habang iligal na nangangaso sa kagubatan. Nagkataon namang nagpapatrolya sina Yikang at Yunjo sa lugar at agad nilang natagpuan ang biktima. Ang asawa nito, habang umiiyak, ay sinisi sina Yikang at Yunjo at hiniling na panagutan nila ang pagkamatay ng kanyang asawa. Dahil dito, nagdulot ng kahihiyan ang balita sa National Park. At sa sobrang pressure, napilitang magbitiw ang direktor. Sa araw ng libing ng biktima, nangako si Yunjo kay Yikang na hahanapin niya ang salarin. Ayon sa kanya, ang suspek ay may 5 peklat sa kamay. Isang imaheng paulit-ulit na lumalabas sa kanyang panaginip gabi-gabi. Kalaunan, hinanap ni Yunjo si Dr. Yun upang alamin ang tungkol sa potato bomb, ang uri ng bombang pumatay sa smuggler. Ipinaliwanag ni Dr. Yun na ito ay isang uri ng bomba na karaniwang ginagamit ng mga magnanakaw noong dekada 60 at kalaunan ay ginaya ng mga taga-nayon. Ngunit ayon sa kanya, nakumpiska na ng mga otoridad ang lahat ng ganitong uri ng bomba. Pagkatapos, ibinigay niya kay Yunjo ang address ng isang matandang dating nagtatrabaho sa pag-recover ng mga mapanganib na materyales. Agad na pinuntahan ni Yunjo ang bahay nito. Doon, nakita niyang maraming uri ng bomba ang nakaimbak. Sinabi ng matanda na koleksyon lamang ang mga iyon. Dagdag pa niya, nagtatrabaho sa National Park ang kanyang apo, kaya hindi siya gagawa ng masama. Napansin ni Yunjo ang isang family photo ng matanda. Sa larawan, may isang binatang nakasuot ng sombrero na may mga peklat sa likod ng kamay, parang gasgas ng mabangis na hayop. Sa oras na iyon, dumadalo ang binatang iyon sa isang safety awareness campaign na inorganisa ng mga forest ranger para sa mga lokal. Nakita rin ni Yikang ang kamay nitong may peklat. Agad siyang nag-ingat dahil sinabi na ni Yunjo na ang suspek sa kanyang panaginip ay may peklat sa kamay. Matapos ang kampanya, nilapitan ni Yikang ang binata. Magkapareho sila ng baryo ngunit hindi sila malapit. Lumaki ang binata sa bundok kaya kabisado nito ang mga daan sa lugar. Tinanong ni Yikang kung bakit may peklat ang kanyang kamay. Sumagot ito na kinalmot siya ng mga badger. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Yikang mula kay Yunjo. Sinabi ni Yunjo na nawawala ang potato bomb sa bahay ng matanda at malamang na kamag-anak nito ang may gawa. Sinabi ni Yikang na kulang ang ebidensya para mapatunayan iyon at wala rin silang CCTV footage. Sa halip, iminungkahi niyang tawagan muna si Yang Sun, ang apo ng matanda. Mas mabuting diretsahang tanungin ang taong sangkot kaysa gumawa ng haka-haka. Ngunit buong hapon tinatawagan ni Yunjo si Yang Sun at hindi ito sumasagot. Nakaramdam sila ng kakaiba kaya nag-impake sila at umakyat ng bundok upang maghanap. Sumama rin si Guyong dahil lihim niyang gusto si Yang Sun. Hindi nagtagal, natagpuan nila ito. Ngunit nasa matinding panganib. Nakaupo siya sa tabi ng isang potato bomb na inilagay sa loob ng kulungan ng ahas. Namumutla ang kanyang mukha. Pinayuhan siya ng lahat na manatiling kalmado at hayaan silang umaksyon. Labis ang pag-aalala ni Guyong para sa kanya. Sa sandaling iyon, si Yikang ang kusang lumapit upang i-defuse ang bomba. Gamit ang kanyang karanasan, maingat niyang inalis ang bomba ng ligtas. Habang umiiyak, ikinuwento ni Yang Sun na nakita niyang may hawak ang kanyang lolo na ilang potato bomb at napansin niyang may tinatago itong ginagawa kamakailan. Sa takot na may masama itong balak, umakyat siya ng bundok upang tingnan. Doon niya nakita ang pamilyar na kulungan ng ahas. Ngunit sigurado si Yunjo na hindi ang matanda ang salarin dahil wala itong peklat sa kamay. Kaya nagpasya siyang hanapin ang kahina-hinalang binata
binata sa larawan. Nang makita ng binata si Yunjo, halatang nagulat ito. Walang paligoy-ligoy, diretsahan siyang inakusahan ni Yunjo na sangkot sa mga kamakailang pagkalason at sinabing ang yogurt at potato bomb ang mga ginamit nitong sandata. Sa takot, agad na isinara ng binata ang pinto. Kinabukasan, ipinatawag ang matanda sa istasyon ng pulisya matapos siyang iulat ng isang tao dahil sa umano'y ilegal na paggamit ng bomba. Ngayon, alam na nina Yunjo at Yikang na ang binatang may peklat sa kamay ang siyang nagbigay ng yogurt na may lason sa sundalo. Agad nilang hinanap ang CCTV footage ng pag-akyat nito sa bundok. Habang tumatagal, lalo pang nagtitiwala si Yikang sa mga hinala ni Yunjo, kaya handa siyang makipagtulungan sa anumang hiling nito. Sa istasyon ng pulisya, patuloy na itinanggi ng matanda ang paggamit ng bomba. Naniniwala siyang may nagnakaw nito at siya ang pinagbintangan. Dahil may apo siyang nagtatrabaho sa National Park, wala siyang dahilan upang ilagay sa alanganin ang sarili at ang kanyang pamilya. Samantala, ang binatang may peklat sa braso ay pilit na tumatawag sa isang tao, ngunit walang sumasagot. Kinakabahan niyang binuksan ang isang kwaderno. Sa loob nito ay may listahan ng mga biktima at ang mga ginamit na paraan sa krimen. Ang pinaka nakakagulat, kasama sa listahan ang kanyang pinsang si Yang Sun. Sa tulong ng pulisya, natagpuan ng mga forest ranger ang video ng binata habang umaakyat sa bundok dala ang potato bomb. Malinaw na walang kinalaman ng matanda sa kaso. Agad na nagpadala ng mga tauhan ng mga ranger sa bahay ng suspek upang arestuhin ito, ngunit pagdating nila ay nakatakas na ito. Samantala, sa bahay ni Yang Sun, ang salarin ay kunway inaalo ang kanyang pinsan habang may hawak na yogurt. Matapos ubusin ang yogurt, tinanong ni Yang Sun kung paano nito nalaman na umakyat ang kanyang lolo sa bundok upang magtanim ng bomba. Mumiti ang salarin na tila may alam na sikreto. Direkta nitong inamin na nagsinungaling siya upang pagdudahan nito ang kanyang lolo. Nanlaki ang mga mata ni Yang Sun sa gulat at nanginginig ang kanyang katawan sa sakit. Muli, ginamit ng salarin ang yogurt upang saktan ang biktima. Sa kabutihang palad, dumating si Yikang at ang kanyang mga kasama sa tamang oras. Hinabol ni Yunjo ang salarin, ngunit mabilis itong nakatakas at ang naiwan lamang ay ang walang lamang lalagyan ng yogurt. Nagkaroon ng habulan sa kagubatan. Ginamit ni Yunjo ang lahat ng kanyang bilis upang maabutan ang salarin, ngunit hindi niya napansin ang bombang nakalagay sa lupa. Buti na lang nakita ito ni Yikang at agad niya itong nahila palayo, kaya nailigtas ang kanyang buhay. Kahit hindi nila nahuli ang salarin, nabigyan naman ng agarang lunas si Yang Sun at napatunayang inosente ang matanda. Kinabukasan, sa isang restricted area, may natagpuang bangkay ang mga residente. Ang biktima ay ang binatang may peklat sa braso. Lumalabas na may iba pang taong kumokontrol sa lahat ng ito. Balik sa kasalukuyang taon 2020, nakatanaw si Yikang sa Mount Jiri at naaalala si Yunjo. Hindi niya alam kung kailan niya ito muling makikita, ngunit alam niyang patuloy itong nagbabantay sa kanya at sa buong ranger team. Samantala, ipinagpapatuloy ni Dawon ang pag-usisa sa mga misteryo ng bundok. Noong una, inakala niyang guni-guni lamang ang lahat, ngunit ngayon, mismo ang espiritu ni Yunjo ang nagpakita sa kanya. Sa sobrang takot, nabitawan ni Dawon ang kanyang walkie-talkie. Sa sandaling iyon, tumawag si Yikang at narinig ni Yunjo ang kanyang boses. Gusto niyang ipaalam sa kanya na naroon siya, ngunit bilang isang espiritu, hindi niya mahawakan ang kahit ano. Lahat ay tumatagos lamang sa kanya. Sa takot, tumakbo si Dawon pabalik at sinabi kay Yikang ang kanyang nakita. Isang multong nakasuot ng uniforming ranger at nababalot ng dugo. Agad ipinakita ni Yikang ang larawan ni Yunjo upang makumpirma. Tumango si Dawon. Siya nga yun. Sa parehong sandali, tumawag ang nurse kay Yikang upang ipaalam na lumalala ang kalagayan ni Yunjo. Dumudugo ng labis ang kanyang katawan at halos huminto na ang tibok ng kanyang puso. Napabuntong hininga si Yikang. Hindi alam kung matutuwa o malulungkot. Ang kaluluwa ni Yunjo ay gumagala sa bundok. Tila may nais iparating na mahalagang mensahe. Naalala ni Yikang ang aksidente noong taong iyon. Ang huling imahe na tumatak sa kanyang isip ay si Yunjo na ginagamot, naliligo sa sariling dugo. Matapos ang aksidente, tila naipit ang kanyang kaluluwa sa Mount Jiri. Nang magising siya, hindi niya makita si Yikang kaya dali-dali niya itong hinanap. Nilibot niya ang buong bundok at nakasalubong ang kanyang mga kasamahan. Ngunit walang sino man ang nakakakita sa kanya. Doon niya napagtanto na isa na lamang siyang multo. Patuloy siyang gumagala, umaasang makapag-iwan ng mga palatandaan sa tuwing may makikita siyang taong nasa panganib, upang agad silang mailigtas ni Yikang at ng ranger team. Sinabihan ni Yikang si Dawon na maglagay ng mga kamera sa bundok upang makuhanan ang imahe ni Yunjo. Balik noong 2019, nagdiwang ang buong ranger team matapos ang isang taon ng pagsusumikap. Hindi nila alam na may paparating na sakuna. Gaya ng dati, nakakita si Yunjo ng pangitain ng isang forest fire sa Mount Jiri. Ngunit hindi niya ito sinabi kay Yikang, bahagyang dahil ayaw niyang sirain ang masayang mood ng lahat at bahagyang dahil hindi siya sigurado kung totoo ang kanyang napanaginipan. Magkasama silang nakaupo sa isang convenience store, kumakain ng noodles at nagkukuwentuhan. Hindi nila alam na lumitaw na ang salarin. Kumuha ito ng isang pack ng yogurt at umalis. Kinabukasan, pinag-usapan ng team ang mga plano kung sakaling magkaroon ng sunog sa kagubatan. Hindi nagtagal, isang malawakang forest fire ang sumiklab. Nakatanggap ang ranger team ng ulat tungkol sa sunog sa bundok Bekdu. Agad na kumilos ang buong grupo upang tumulong at pinayuhan ang mga residente na huwag munang umakyat ng bundok. Nagmaneho ang team patungo sa nasusunog na lugar. Mabilis na naapulan ng rescue team ang apoy, kaya hindi ito kumalat sa timog silangang ecological area. Dumating ang mga helicopter at nagbuhos ng tubig sa malawak na bahagi, kaya naagapan ang pagkalat ng apoy. Nakahinga ng maluwag ang mga ranger, iniisip na tapos na ang panganib. Sa
kabutihang palad, hindi ito umabot sa mga tirahan. Akala ng team ay nalutas na ang problema. Ngunit simula pa lamang pala iyon. Nang gabing iyon, kumakain sila ng instant noodles upang mapawi ang gutom. Sa sandaling iyon, bumalik si Yunjo na may dalang kahon ng kung ano-anong gamit. Napansin niyang pula ang kulay ng mga sulat sa banner, samantalang berde ang nasa kanyang panaginip. Dahil naroon ang team leader, tinanong niya ito at nalaman niyang berde nga ang ginamit noong nakaraang taon. Pagkarinig nito, agad niyang tinawagan si Yikang. Nais niyang malaman kung may natitira pang mga banner. Posibleng may isa pang sunog na maganap. Papababa na sana si Yikang ng bundok nang makasalubong niya ang isang balong babae. Sinuri niya ang bag nito at natagpuan ang ilang berdeng banner. Lumalabas na kinuha ito ng babae mula sa isang bodega sa Ecological Forest Area. Nang malaman ito, agad na nagmaneho si Yunjo papunta roon. Pagpasok niya sa bodega, nakita niya ang mga berdeng banner kasama ang tatlong bata, mga anak ng balong babae. Biglang narinig ni Yunjo ang tunog ng pagbukas ng kandado. Nang tumakbo siya upang buksan ang pinto, huli na ang lahat. Sinundan siya ng salarin at sinilaban ang bodega. Mabilis na tumakbo si Yikang patungo sa Ecological Forest Area. Kumalat na ang apoy at papalapit na sa mga tirahan. Dahil madilim, hindi agad makalipad ang mga helicopter upang tumulong. Matindi ang pagliyab ng apoy, handang lamunin ang lahat ng nasa labas ng bodega. Lalong lumala ang sunog. Si Yunjo at ang tatlong bata ay halos mawalan na ng lakas. Sinabi ng isa sa mga bata na may butas na maaari nilang lusutan. Tinulungan ni Yunjo ang mga bata na makalabas muna at inutusan silang tumakbo paakyat ng bundok. Sa sandaling iyon, ang eksena ng apoy ay eksaktong-eksakto sa kanyang napanaginipan. Kalaunan, nawalan siya ng malay dahil sa sobrang usok na nalanghap. Patuloy na nagpakilos sa mga forest ranger upang apulahin ang sunog at agad nilang inilikas ang mga tao sa ligtas na lugar. Doon lamang nalaman ng balong babae na nasa panganib ang kanyang mga anak. Malakas siyang umiyak at nagmakaawa sa lahat na tulungan silang hanapin. Hindi inalintana ng mga ranger ang panganib at sinuyod ang bawat sulok upang hanapin ang tatlong bata. Dumating ang grupo sa isang kuweba na tinatawag na Bidam, na halos tuluyan ng nasunog. Desidido ang team leader na pumasok pa sa loob, ngunit mahigpit siyang pinigilan ng kanyang tauhan na si Tuhay. Sinabi nitong hindi na ligtas at hindi na nila dapat ipagpatuloy. Habang nag-aalangan sila, nakatanggap sila ng ulat mula kay Yunjo. Gumamit ito ng drone at napansin niyang bukas ang kahon ng firefighting equipment malapit sa team leader. Samantalang sarado ito noong nakaraang araw. Ibig sabihin, ginamit iyon ni Yikang upang iligtas sila. Pagkarinig nito, lalo pang naging determinado ang team leader na hanapin ang mga bata at si Yikang. Lalong lumakas ang apoy, ngunit nagtulungan ang mga ranger at dahan-dahang umusad patungo sa target na lokasyon. Samantala, si Yikang ay patuloy na sumuong sa mas malalim na bahagi ng apoy, naghahanap sa mga biktima. Sa wakas, natagpuan ni Yikang ang tatlong batang umiiyak sa loob ng isang kuweba sa bundok. Masyado nang malakas ang apoy at hindi na sila maaaring manatili roon. Agad niyang pinangunahan ang tatlong bata palabas patungo sa ligtas na lugar. Kumalat na ang apoy sa paligid at wala na silang madaanan. Wala nang ibang pagpipilian si Yikang kundi gumamit ng fire blanket upang maprotektahan ang sarili laban sa init. Tahimik siyang nanalangin na sana ay dumating agad ang rescue team. Sa kabila ng matinding hirap, nailigtas ng kanyang mga kasamahan si Yikang at ang mga bata. Ligtas silang lahat at bahagya lamang ang mga sugat. Kinabukasan ng madaling araw, dumating ang helicopter at mabilis na naapula ang apoy. Balik sa kasalukuyan, taong 2020. Ang multo ni Yunjo ay naging bangungot para sa maliliit na magnanakaw sa Mount Jiri. Tanging sa unang at ikasyam na araw ng lunar month lamang siya hindi makagalaw. Tila nauunawaan ng salarin ng batas ng Yin at Yang. Sa mga araw na iyon niya palaging sinasagawa ang kanyang mga krimen. Isang magandang umaga, muling umakyat si Dawon sa bundok upang maghanap ng karagdagang impormasyon. Umaasa rin siyang may madidiskubre siyang bago na maibabahagi kay Yikang, ngunit hindi inaasahan, inatake siya ng isang estranghero. Samantala, sinubukan ni Yikang na kontakin si Dawon, ngunit hindi niya ito maabot. Sa sandaling iyon, bumalik si Guyong mula sa bundok at tinanong siya ni Yikang kung nakita niya si Dawon. Umiling ito, kaya nagmadaling naghanap ang buong team. Nawalan na pala ng signal ang telepono ni Dawon 18 oras na ang nakalipas. Labis na nag-alala si Yikang kung may masamang mangyari kay Dawon. Habang buhay niya itong pagsisisihan. Matagal silang naghanap ngunit wala pa rin silang makita. Hinikayat ni Yikang si Guyong na magpadala ng grupo sa lugar na may punong oak, ang lugar kung saan sila nag-iiwan ng mga senyales ni Yunjo noon. Pagdating ng mga ranger, nakita nila ang mga bakas ng dugo sa mga bato. Sinundan nila ito at natagpuan ang telepono ni Dawon na may bahid ng dugo. Agad nilang hinanap ang paligid ngunit wala silang nakita. Pinalawak pa nila ang lugar ng paghahanap. Sa puntong iyon, nagdala ang pulisya ng isang recording mula sa telepono ni Dawon. Nakilala niyang nakausap niya ang isa pang forest ranger. Nakalaunan ay lumabas na ang team leader pala. Nagtaka sila kung bakit niya ito ni-record. Posible kayang pinaghinalaan niya ang team leader? Lahat ng ebidensya ay tila tumuturo sa team leader. Matapos ang maraming oras ng paghahanap, natagpuan ang bangkay ni Dawon. Wasak ang puso ni Yikang at hindi niya matanggap
pangarap na kayang gumawa ng ganitong krimen ng kanilang team leader. Natagpuan din ang guwantes nito malapit sa bangkay. Kaya napilitan ng team leader na sumama sa pulisya para sa investigasyon. Nalungkot ang buong ranger team sa pagkamatay ng dalaga, lalo na si Yikang. Kitang-kita sa kanyang mukha ang lungkot at pagsisisi. Iniisip niya kung iba kaya ang nangyari kung hindi niya pinapunta si Dawon sa bundok. Nang gabing iyon, hindi niya namalayang nakatitig siya sa workstation ni Dawon. Bigla, dumating ang lalaking dating nalason ng yogurt. Sinabi nitong nakita niya ang espiritu ni Yunjo sa bundok. Ang mahalaga, nakita niya ito at narinig ang sinasabi nito. Ipinapakiusap ni Yunjo na iparating kay Yikang na hindi siya ang nag-iwan ng mga simbolong nakita niya. Ang salarin ang nagtulak kay Dawon pababa ng bundok. Saka kinalkal ang kanyang mga gamit, binasa ang kanyang notebook at iniwan ang kanyang telepono upang matagpuan ang bangkay. Pagkarinig nito, nagpa siya si Yikang na umakyat ng bundok upang makipagkita kay Yunjo at malaman ang katotohanan. Ngunit dahil sa mapanganib na daan, nahulog siya mula sa kanyang wheelchair. Sa kabila nito, nagpatuloy siyang gumapang pasulong. Isa lamang ang nasa isip niya, ang makita si Yunjo. Balik noong 2019, matapos manood ni Yikang at Yunjo ng isang video mula sa isang adventurous streamer, nagpa siya silang puntahan ang lugar upang alamin ang katotohanan. Habang tinatakasan nila ang Will-o'-the-Wisp, natagpuan nila ang isang babaeng nasa panganib sa lugar ng Hyunri Village. Hindi nagtagal, dumating ang mga forest ranger upang tumulong. Ngunit naipit sila sa isang lugar at hindi makahanap ng daan palabas. Napagtanto nila na bukod sa kwento ng Will-o'-the-Wisp, may mga chismis din tungkol sa mga itim na oso na kumakain ng tao. Habang wala pa ring malinaw na solusyon ng lahat, ang team leader ang nagpakita sa kanila ng daan palabas. Muling nagkaisa ang buong grupo na maibaba ang babae mula sa bundok. Sa huli, tila isang himala, nakalabas sila ng ligtas at nailigtas ang buhay ng babae. Isang araw, pumunta si Yunjo sa baryo upang mag-imbestiga pa at nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Kim Sun. Isa itong empleyado sa Resource Conservation Department. Ayon kay Kim Sun, ang mga nangyari noon sa Hyunri Village ay dulot ng mga Will-o'-the-Wisp at hindi dahil sa konstruksyon ng cable car. Idinagdag pa niya na noong bata siya, hindi siya nakakita ng mga oso sa lugar. Matapos ang ilang sandaling pag-uusap, umalis na rin siya. Sa pagkakataong iyon, nakakita si Yunjo ng pangitain ng isang rumaragasang talon. Balik sa kasalukuyan, taong 2020, nawala ng malay si Yunjo sa kagubatan dahil sa pagod. Nagkataon namang napadaan si Kim Sun. Agad niya itong dinala pabalik sa opisina. Sa sasakyan, tahimik si Yikang. Nadismaya siya dahil hindi niya nakita si Yunjo. Nagpasya siyang puntahan ang nakakulong na kapitan. Tinanong niya ito tungkol sa dilaw na lasong may bahid ng dugo sa silid. Matagal siyang tinitigan ng kapitan at sinabing kung may nais siyang malaman, kay Yunjo siya magtanong. Dahil naibahagi na raw nito kay Ilhay ang lahat, wala na siyang idinagdag pa. Lalong naguluhan si Yikang sa sagot na yon. Hindi siya naniniwalang ang kapitan ng salarin. Ngunit dahil sa kakaibang asal nito at sa mga ebidensyang nakita niya, hindi niya maiwasang pagdudahan ito. Sa sandaling iyon, tumawag ang ospital at ipinaalam na mabilis na lumalala ang kalagayan ni Yunjo at may posibilidad na magkaroon siya ng brain death. Pagkarinig nito, mas naging determinado si Yikang na hanapin ang tunay na salarin. Naniniwala siyang nananatili ang kaluluwa ni Yunjo sa Mount Jiri dahil nais nitong mahuli ang pumatay. Kung mabilis nilang matutukoy ang salarin, maaaring makabalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, agad bumalik si Yikang sa trabaho upang kausapin si Guyong. Nais niya itong tulungan sa investigasyon at sa paghuli sa salarin. Ngunit hindi gusto ni Guyong ang ganitong usapin. At isa rin siya sa mga tumutol sa pagbabalik ni Yikang bilang forest ranger. Si Ilhay, na pinagkatiwalaan ng kapitan, ang nagpaliwanag ng lahat ng kanyang nalalaman. Lumabas na matagal nang sinusuri ng kapitan ang mga ebidensya, tulad ng lalagyan ng yogurt na ginamit sa krimen. Noong araw na nakilala niya si Dawon, nagsasagawa pala siya ng investigasyon. Matapos marinig ang paliwanag ni Ilhay, nakahinga ng maluwag si Yikang. Hindi nga sangkot ang kapitan sa mga pagpatay. Dahil naging tapat na ang lahat sa isa't isa, hindi na itinago ni Yikang ang nangyari noong aksidente sa niebe. Ikinuwento niyang umakyat sila ng bundok upang habulin ang salarin, at alam na noon ni Yunjo kung sino ang tunay na may sala. Balik noong 2019, hinahanap ni Yikang si Yunjo sa bundok na nababalutan ng niebe. Nakakita siya ng hiking stick sa gilid ng bangin, at agad siyang bumaba upang tingnan kung iyon ang kay Yunjo. Sa kasamaang palad, nadulas siya at nahulog. Pagkagising niya, nasa loob na siya ng isang kuweba kasama si Yunjo. Iniwan siya nito roon at mag-isang naghahanap ng signal ng telepono dahil hindi gumagana ang walkie-talkie sa gitna ng matinding niebe. Pagkatapos, tumawag si Yunjo sa istasyon upang humingi ng tulong. Ang kapitan ang sumagot at agad nagpadala ng rescue team. Pagdating nila, natagpuan nila si Yunjo na walang malay at puno ng dugo, habang si Yikang naman ay malubhang nasugatan. Agad siyang isinakay sa stretcher at dinala sa ospital. Nang magkamalay, ang unang ginawa ni Yikang ay i-report ang insidente sa pulisya. Bukod sa kanila ni Yunjo,
may isa pang taong sangkot. Ayon sa kanya, sadyang dinala siya nito sa bangin at siya rin ang pumatay kay Yunjo. Ngunit tumanggi ang pulisya na imbestigahan ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Balik sa kasalukuyan, plano ni Yikang na pumunta sa Yonri Valley kasama ang dalawa niyang kasamahan, ang lugar kung saan nangyari ang trahedya sa kanila ni Yunjo. Doon sila maghahanap ng mga bagong ebidensya. 4 na oras bago iyon, nakipagkita si Yikang kay Ilhay. Ayon sa utos ng kapitan, sinabi niya na pinaghihinalaan niyang si Guyong ang salarin dahil ang pumatay ay nakasuot ng uniformeng ranger at nasa bundok din ito noong araw na namatay si Dawon. Nais ni Yikang na makipagtulungan si Ilhay upang imbestigahan si Guyong at alamin kung siya nga ba ang tunay na may sala. Umakyat silang tatlo sa bundok upang maghanap ng ebidensya. Sa isang pahinga, tinanong ni Yikang si Guyong kung bakit siya nasa bundok noong araw na nawala si Dawon. Nag-atubili itong sumagot at nauutal, tila ayaw magpaliwanag. Tinanong ni Guyong si Yikang kung may sinabi ba sa kanya si Yunjo. Nagsinungaling si Yikang at sinabing hindi na niya ito nakita mula noong nakaraang tag-init. Balik noong 2019, dumalo ang buong Forest Ranger team sa isang Summer Disaster Prevention Workshop. Ipinapaliwanag ng kapitan ang tungkol sa malalakas na pag-ulan na nangyayari kapag hindi makatawid ang mga ulap sa matataas na tuktok ng bundok. Napakapanganib ng ganitong sitwasyon, kaya kailangang mag-ingat ng husto ang lahat. Kalaunan, nalaman ni Yunjo mula kay Guyong na inanod ng baha sa Dawon Valley ang mga magulang ni Yikang noong 1995. Ibinunyag din ni Guyong na may mga taong nag-iwan ng mensahe para sa kanilang mga mahal sa buhay sa isang diary sa istasyon ng tren. Samantala, may isang misteryosong lalaking nakatayo sa gitna ng mabatong bahagi ng bundok. Naghahanda ang mga tao para sa taunang ritual para sa mga nasawi sa trahedya sa Dawon Valley. Habang tumutulong si Yunjo sa mga taga-nayon, aksidente niyang nakita ang isang litrato ng Forest Ranger team sa Haidong Village noong 1995. Kabilang sa larawan ang lalaking nagnakaw ng sawa na kalaunan ay namatay. 2 pang lalaki sa larawan ang naging biktima ng pagpatay sa bangin. Nagsimulang hanapin ni Yunjo ang mga diary na iniwan ng mga biktima ng baha. Ang diary ay isinulat ng isang Forest Ranger na nagngangalang Namsik. Nakalagay dito ang mga huling mensahe ng lahat ng biktima noong taong iyon. Nang mangyari ang malagim na baha, kalahati sa kanila ang piniling isugal ang buhay sa pagbaba ng bundok, habang ang iba naman ay nanatili at naghintay sa pagdating ng rescue team. Pagsapit ng gabi, binaha na ang istasyon at wala pa ring dumarating na tulong. Ipinaliwanag ni Namsik sa mga naiwan na ilalagay niya ang diary sa isang ligtas na lugar upang matagpuan ito ng lahat. Isang matanda ang nakiusap na isulat ang kanyang mensahe para sa pamilya. Binigyan din ni Namsik ng pagkakataon ang ama ni Yikang, ngunit tumanggi ito. Noong 2019, binalikan ni Yunjo ang hulihan ng diary upang hanapin ang mensaheng iniwan ni Namsik para sa kanyang anak na si Yonsu. Ginamit ni Yunjo ang kanyang koneksyon sa militar upang beripikahin ang pagkakakilanlan nito at napatunayang si Namsik nga iyon. Napagtanto niya na ang lahat ng biktima ng mga pagpatay ay konektado sa baha noong 1995. Noong 2019, nakatanggap ng tawag ang mga ranger dahil nasa panganib ang mountaineering team na pinamumunuan ni Ilhay. Dahil sa malakas na ulan, mabilis na tumaas ang tubig at umagos ng malakas, kaya muli silang nagsagawa ng rescue operation. Habang naghahanap si Yunjo ng mga natrap sa bundok, sinabi niya kay Yikang ang tungkol sa koneksyon ng mga pagpatay sa baha noong 1995. Ngunit pinutol siya ni Yikang at iginiit na ang mga sakuna sa bundok ay likas na nangyayari, biglaan, at maaaring mangyari sa kahit sino. Sa kabilang banda, natagpuan ng isang babae ang nawawala niyang lottery ticket at tuwang-tuwa siya hanggang sa biglang may lalaking lumitaw. Sa takot, tumakbo siya palayo. Samantala, nag-aaway ang isang dating forest ranger at si Mr. Kim tungkol sa proyekto ng cable car. Pinaghinalaan ng dating ranger na si Mr. Kim ang naglason sa mga taga-Yonri noon. Mariing itinanggi ito ni Mr. Kim. Ngunit matapos niyang magsalita, bigla siyang bumagsak sa sakit. May dugong lumalabas sa kanyang tiyan. Kasabay nito, dinala ni Yikang si Yunjo sa isang telegraph reader upang palakasin ang signal ng kanilang telepono. Dahil dito, agad na natunton ng rescue team si Mr. Kim at ang dating ranger. Pinasa ni Yunjo si Mr. Kim. Napansin niya na ang itim na guwantes ng misteryosong lalaki ay kahawig ng nakita niya sa kanyang panaginip, kaya agad siyang humingi ng tulong pagdating sa ibaba ng bundok. Samantala, naiwan si Yikang kasama ang misteryosong lalaki na sugatan ng paa at hirap maglakad. Dinala niya ito sa isang kalapit na kuweba. Habang papunta ang grupo ni Guyong sa lokasyon ni Yunjo, bigla silang nakarinig ng sigaw ng isang batang babae na humihingi ng tulong. Napapaligiran ito ng malakas na agos ng tubig at wala silang sapat na kagamitan sa pag-rescue. Agad na tumawag si Guyong sa team leader para humingi ng tulong. Ngunit dahil abala ang iba sa iba pang rescue, walang may padalang backup. Plano ng team leader na siya mismo ang sumagip sa bata. Ngunit pinigilan siya ni Yang Sun at voluntaryong nag-alok na siya na ang gagawa nito. Malaki ang tiwala ni Yang Sun sa kanyang sarili dahil sumailalim siya sa karagdagang pagsasanay mula kay Guyong. Sa loob ng kuweba, sinabi ni Yikang sa lalaki na kailangan nilang manatili roon upang makaiwas sa landslide. Sa takot, sinabi ng lalaki na ganoon din ang ginawa ng mga forest ranger noong 1995. Ngunit marami pa rin ang inanod ng baha. Alam ng lalaking ito ang mga magulang ni Yikang mula pa noong nangyaring baha. Bigla siyang naging paranoid at nawalan ng kontrol. Habang sinusubukan ni Yikang na pakalmahin siya, hindi sinasadyang naitulak siya at napabagsak. Sa flashback, pinagalitan ng lola ni Yikang ang kanyang anak at manugang. Naging garantor ang ama
ama ni Yikang sa utang ng iba, kaya nakumpiska ang kanilang bahay. Bukod pa roon, tumanggi ang kumpanya ng insurance na magbigay ng kabayaran sa pamilya ni Yikang dahil iginiit nilang nagpakamatay ang kanyang mga magulang. Sa puntong ito, dinala rin si Yikang pabalik sa kuweba ng misteryosong lalaki na nagsabing aakyat siya ng bundok upang wakasan ang kanyang buhay. Ngunit pagdating niya sa templo, nagbago ang isip niya. Napagtanto niyang mas gusto pa niya mabuhay kaysa kailanman. Naalala niya ang unang pagkikita niya sa mga magulang ni Yikang. Mga batang estudyante pa lamang sila noon. Sa isang piknik, pumunta sa templo ang ama ni Yikang upang magdasal. Ipinagdasal niyang maging mabuting ama, naniniwalang malalampasan ng kanyang pamilya ang kanilang mga problemang pinansyal. Samantala, natagpuan na ni Yunjo si Yikang. Sinabi ni Yikang kay Yunjo na galit siya sa kanyang ama at pakiramdam niya ay napilitan siyang mamuhay sa kabundukan dahil sa pasaning dala ng kanilang pamilya. Utang, iyon ang dahilan kung bakit labis niyang kinamumuhian ang mga bundok at kagubatan. Samantala, matagumpay na nailigtas ni Yang Sun ang nagtitinda ng tiket sa loto. Masayang ibinalita ni Yang Sun ang balita sa lahat. Ngunit habang tinutulungan niya ang biktima papunta sa rescue rope, nadulas ang dalaga at muntik nang mahulog sa rumaragasang baha. Mabilis na nahawakan ni Yang Sun ang kanyang kamay. Ngunit dahil nawalan siya ng balanse, nahulog si Yang Sun sa malakas na talon at tinangay ng agos. Napasigaw sa takot ng dalaga. Pagkarinig sa sigaw, agad na nagpadala ng 3 rescuer ang mga forest ranger. Mabilis na tumakbo si Guyong patungo sa talon. Sumigaw siya sa sakit at walang pag-aatubiling tumalon sa baha. Isinugal ang kanyang buhay upang hanapin ang kanyang kasintahan. Sa kabutihang palad, dumating agad ang kanyang mga kasama at nailigtas siya. Ngunit isa pang trahedya ang sumunod. Isang bus ang tumatawid sa tulay. Sakay ang mga taga-nayon at ang lola ni Yikang. Dahil sa lakas ng baha, tinangay ang tulay. Nadurog ang puso ni Yikang nang marinig ang balita. Ang huli niyang kamag-anak ay wala na at hindi niya alam kung paano siya magpapatuloy. Binalot ng lungkot ang buong nayon ng Haidong, kasabay ng mga tanong tungkol sa rutang dinaanan ng bus. Tinangay ng baha ang tulay at paulit-ulit na binago ng salarin ang kanyang paraan ng hindi nahuhuli. Siya ang nagpatumba sa karatulang nagsasaad ng detour. Dahil dito, napunta ang bus sa marupok na tulay. Hindi na tulad ng dati ang relasyon ni na Yunjo at Yikang. Dahil si Yunjo ang nagsabi sa kanyang lola na sumakay sa bus, lalong nag-alab ang galit ni Yikang sa kanya dahil sa sunod-sunod na trahedya. Sa kanyang kutob, naniniwala si Yunjo na hindi basta aksidente ang mga pagkamatay na ito. Sinuri niya ang mga talaan upang malaman kung sino-sino ang dating nakatira sa Yonri Village. Ang mga lumipat sa ibang lugar ay isa-isang pinatay. Bukod pa roon, target din ng mamamatay tao si Mr. Kim. Noong 2020, muling naalala ni Ilhay ang tanong ni Yikang noon, bakit umakyat ng bundok si Guyong? Napabuntong hininga si Guyong at sinabing pumunta siya roon upang dalawin ang libingan ni Yang Sun, isang babaeng hinding-hindi niya makakalimutan. Sa oras na iyon, nakatanggap si Guyong ng balita na kailangan niyang sumagip ng isang mountaineer na inatake sa utak, kaya iniwan nila si Yikang. Samantala, sa ibang bahagi ng bundok, nakita ng espiritu ni Yunjo ang salarin na nakatayo malapit sa isang ahas. Samantala, hawak ni Yikang ang isang stun gun at nagmasid sa paligid, nararamdaman na may papalapit sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na magkakaroon siya ng pagkakataong harapin ang espiritu ni Yunjo. Noong 2019, nasa Yonri Village si Yunjo nang may makita siyang isang taong tumatakbo. Hinabol niya ito at nahuli. Si Kim San pala yon. Tinanong niya ito tungkol sa pagpatay, ngunit nagkunwaring walang alam si Kim San. Inilabas ni Kim San ang kanyang telepono at ipinakita kay Yunjo ang isang text message na nag-aayos ng pagkikita. Ang nagpadala ay si Wong San, isang mabait na pulis na madalas tumulong sa mga forest ranger. Sa hindi malamang dahilan, nais makipagkita ni Wong San kay Kim San. Ngunit may problema, si Wong Sun ay taga Yonri Village. Sinundan naman ni Yunjo si Kim San hanggang sa bahay nito, kung saan ipinakita sa kanya ang isang larawan ng mga batang mula sa nayon. Noong panahong iyon, masyado pang bata si Kim San para maalala ang mga nangyari noong 1991. Ang tanging naaalala niya ay namatay rin sa taong iyon, ang ama ng binatang may pilat sa braso. Matapos masira ang nayon, si Wong San at ang binatang may pilat na lang ang nanirahang magkasama roon. Ang iba ay umalis na. Pinagdugtong-dugtong ni Yunjo ang mga pangyayari at mga tao, at unti-unti niyang nabuo sa isip kung sino ang posibleng salarin. Lumalabas na si Wong San ang may kagagawan. Hindi lang siya taga Yonri Village. Malapit din ang ugnayan niya sa lahat. Higit sa lahat, kabisado niya ang mapa ng Mount Jiri. At muli, may naganap na isa pang pagkamatay. Ang biktima ay ang lalaking dating nakakita sa multo ni Yunjo, isa ring dating residente ng Yonri Village. Ang sunod-sunod na pagkamatay na ito ay lampas na sa kayang kontrolin ni Yunjo, kaya labis siyang nakaramdam ng kawalan ng magawa. Kahit na lahat ng hinala ay napunta kay Detective Wong San, pakiramdam pa rin ni Yunjo ay may hindi tama. Dahil namamatay ang lahat ng nakakakita sa kanya, labis siyang nag-aalala sa kaligtasan ni Yikang. Pinayuhan niya itong umalis na sa lugar. Noong 2020, matapos ang mahabang panahong puno ng paghihintay na walang pag-asa, nagpa siya ang pamilya ni Yunjo na alisin ang life support niya. Para sa kanila, iyon na ang pagpapalaya sa kanya. Ngunit bago iyon, umakyat muna ang buong pamilya sa tuktok ng Mount Jiri upang pagmasdan ang tanawin. Napakaganda ng bundok na ito, ngunit napakarami nitong dalaring kalungkutan. Dumalaw ang nakababatang kapatid ni Yunjo kay Yikang at sinabing marami nang naikwento ang kanyang kuya tungkol sa kanya. Pagkarinig nito, lalong nadurog ang puso ni Yikang. Nagpa siya siyang hanapin ang tunay na
isinasalarin upang mabigyan ng hustisya si Yunjo. Samantala, dalawang kasamahan ni Yikang ang nagtatanong sa isang lalaking dating nakatira sa Yeonri Village. Gaano man nila ito pilitin, tumatanggi itong magsalita tungkol sa nangyari noong 1991. Pagbalik sa opisina, ikinuwento ni Yikang sa kanyang mga kasamahan ang tungkol sa multo ni Yunjo. Alam niyang hindi sila agad maniniwala, kaya pinanood niya sa kanila ang isang video recording ni Yunjo. Namangha ang dalawa niyang kasama. Ipinaliwanag ni Yikang na palaging nag-iiwan ng mga palatandaan si Yunjo upang matulungan ng mga forest ranger na mahanap at mailigtas siya sa tamang oras. Balik noong 2019, kinansela ni Yunjo ang kanyang pagkikita kay Yikang. Nang marinig niya ang paparating na snowstorm, palihim siyang umakyat ng bundok ng mag-isa nang hindi nagsasabi kanino man. Samantala, nalaman ni Yikang mula sa isang kasamahan na iniimbestigahan ni Yunjo ang Yeonri Valley. Nakaramdam siya ng masamang kutob kaya agad siyang umakyat ng bundok upang hanapin ito. Sa kasamaang palad, nahulog siya mula sa bangin at malubhang nasugatan. Tumawag si Yunjo ng rescue upang matulungan si Yikang. Ngunit sa mismong sandaling iyon, inambush siya ng salarin. Paulit-ulit siyang hinampas sa ulo ng mga bato hanggang sa mawalan ng malay. Sa kasalukuyan, hinanap ni Yikang at ng kanyang dalawang kasamahan ang mga tala na may kaugnayan sa digmaan at sa mga taga-Yeonri na namatay noong 1991. May 5 pang buhay noon. Ang lolo ni Yang Sun, isang babaeng nagngangalang Jin Ok, isang albularyong si Jin Yong, ang pulis na si Wong Sun, at ang binatang si Kim Sun. Naghiwa-hiwalay ang tatlo upang hanapin ang 5 taong nasa listahan. Nagkaroon ng pagkakataon si Guyong na bisitahin ang ina ni Yang Sun, ngunit wala itong alam tungkol sa insidente noong 1991. Ang lolo ni Yang Sun ay masyado ng matanda para maalala ang nakaraan. Wala ring bagong impormasyong nakuha si Guyong. Pumunta naman si Yikang sa bahay ni Jin Ok, ngunit nalaman niyang pumanaw na ito dahil sa cancer. Pagkatapos, hinanap niya si Wong Sun, ngunit ayon sa isang kasamahan, nakalive raw si Wong Sun. Hinanap din niya si Kim Sun, ngunit sinabi rin itong kakaunti lang ang alam niya. Sa huli, muling nagkita ang tatlo sa opisina. Binasa ni Yikang ang mga file na dinala ni Ilhay. Noong 1991, nang magsimula ang proyekto ng cable car, tutol ang mga taga-Yeonri dahil mapipilitan silang lisanin ang kanilang nayon kapag itinayo ito. Gayunpaman, kalaunan ay napapayag din sila dahil sa iba pang benepisyong pang-ekonomiya at unti-unting pumayag ang karamihan. Mayroon pang pinirmahang kasunduan. Ang pinakamahigpit na tumutol ay ang ama ni Kim Sun, ang pinuno ng nayon. Mula pagkabata hanggang sa siya'y mag-asawa at magkaanak, nakatali na ang kanyang buhay sa Mount Jiri. May isa pang tumangging pumirma, ang ama ng binatang may pilat. Pareho silang mga beekeeper, isang trabahong sinuportahan noon ng gobyerno. Ngunit sa huli, pareho silang nasawi. Ang isa ay namatay sa isang aksidente, at ang isa naman ay nagpakamatay. Pumunta si Yikang sa istasyon ng pulis at nilinlang ang isang mababang ranggong opisyal na may naganap na aksidente sa labas. Pag-alis nito upang mag-imbestiga, agad niyang isinara ang pinto at hinanap ang case file noong 1991. Nang makuha niya ito, mabilis siyang umalis. Samantala, naghihintay si Wong Sun sa Yeonri Valley. Mas maaga, nagpadala siya ng mensahe kay Kim Sun para sa isang pagkikita alas 3 ng hapon. Dumating si Kim Sun at pinatay si Wong Sun. Tumulo ang dugo sa screen ng nahulog na telepono ni Kim Sun. Napagtanto ng espiritu ni Yunjo na ito ang pangitain na nakita niya noong 2019. Kinagabihan, pumunta si Yikang sa bahay ni Kim Sun. Ikinuwento niya ang tungkol sa konstruksyon ng cable car noong 1991. Noon, tumanggi ang pamilya ni Kim Sun at ang pamilya ng binatang may pilat na umalis sa nayon. Ang mga natitirang residente, natakot mawalan ng benepisyo, ay pinuntahan ng ina ni Kim Sun. Hiniling nilang kumbinsihin ito ang kanyang asawa, ngunit hindi sila pinansin. Sa galit ng mga lalaki, aksidente nilang naitulak ang babae hanggang sa tumama ang ulo nito sa bangin. Sa takot, itinapon nila ang bangkay at ginawang parang aksidente ang nangyari. Si Kim Sun, bilang anak ng pinuno ng nayon, ay nagplano ng paghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Humingi siya ng tulong sa isang binatang may peklat sa mukha. Magkasama nilang pinatay ang mga taong sangkot sa insidente noong taong iyon. Lahat ng pumirma sa kasunduan para sa cable car sa Yeonri Village ay patay na. Tinitigan ni Yikang ang lalaki at tinanong kung tama ang hinala niya. Matapos pagdugtong-dugtungin ang mga pangyayari at ebidensyang nakuha nila ng kanyang koponan, napagpasyahan niyang si Kim Sun ang salarin. Ngunit wala siyang magawa laban dito. Kalma lang si Kim Sun na parang wala siyang kinalaman sa mga krimen. Bago umalis, nagawa ni Yikang na lihim na maglagay ng tracking device sa backpack ni Kim Sun. Inatasan niya ang dalawang kasamahan na bantayan ang galaw nito na may layuning makakuha ng ebidensya habang itinatapon nito ang sandata ng krimen. Teritoryo ni Kim Sun ang Mount Jiri, kaya mas lalong naging mahirap siyang hanapin, lalo na sa makapal na hamog. Walang nahanap na bakas sina Ilhay at Guyong. Sinunog ni Kim Sun ang lahat ng ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa krimen. Kahit mag-imbestiga ang pulisya, kulang pa rin ang ebidensya para mahatulan siya. Sa puntong ito, napawalang sala ang kapitan. Pagkalabas niya sa kulungan, agad niyang tinawagan ang lahat ng forest ranger. Sa hilagang kanluran o timog na bahagi ng Jiri Forest, malamang
Malamang itinago ni Kim San ang mga ebidensya ng kanyang krimen. Sa sandaling iyon, natagpuan ng espiritu ni Yunjo ang lugar. Nakita niya roon ang mga sandata ng krimen. Walang pag-atubiling sinabi ng salarin kay Yunjo na ginagawa lamang niya ang hustisya sa pamamagitan ng pagpaparusa sa masasama. Kahit ang bundok ay parang kakampi niya, kaya wala siyang nararamdamang pagsisisi. Pinagtawanan pa niya si Yunjo, tinawag itong isang multong walang magagawa. Pagkasabi nito, sinunog niya ang lahat ng ebidensya. Wala nang nagawa si Yunjo, kundi panoorin habang nagiging abo ang mga sandata. Ngunit napansin niya ang isang notebook na may sticker ng paru-paro. Naalala niyang may kaparehong sticker sa likod ng teleponong napulot niya noon. Sa ospital, pinuna ng doktor ang mga kinakailangang dokumento para sa pamilya ni Yunjo. Isinasagawa na ng mga doktor at ng pamilya ang proseso ng pagtanggal ng life support. Sa bundok, nang marating ni Guyong at Ilhay ang kuweba, napagtanto nilang abo na ang lahat. Hindi sumuko si Yikang at nagsimulang maghanap sa paligid. Umaasang may mahahanap pa. Nakita ni Yikang ang anyo ni Yunjo na nakahood habang dumaraan. Sinabi niya sa kapitan na yon ang lugar kung saan sila unang nagkaroon ng misyon ni Yunjo. Ngunit aabuti ng 2 oras na paglalakad para makarating doon. Simple lang ang sagot ng kapitan, makakarating sila roon. Sa wakas, dinala sila ng helicopter sa mas malapit at mas madaling puntahan na lugar. Nakita ng dalawa ang mga sanga at bato na kusa na lamang gumagalaw upang lumikha ng isang senyales. Si Yikang lang ang nakakakita na si Yunjo ang kumokontrol sa mga sanga. Napagtanto niyang tinutukoy ni Yunjo ang Haidong Police Station, kung saan tiyak na matatagpuan ang mga kaugnay na dokumento. Ang teleponong napulot ni Yunjo noong taong iyon ay nakatago pa rin sa opisina. Dahil sa bagong pahiwatig, agad nagpadala ang kapitan ng kanyang mga tauhan sa istasyon ng pulis. Kahit labag sa patakaran, hinalughog ng 2 forest ranger ang mga archive. Nakakita si Guyong ng isang teleponong may disenyong paru-paro at ipinasa ito sa cyber police para imbestigahan. Sa maikling panahon, nakalap ang lahat ng aktibidad ng pagpatay ni Kim Son, kasama na ang mga mensahe niya sa binatang may peklat. Ngayon, sapat na ang ebidensya ng pulisya upang mahatulan ang salarin. Ngunit pagdating nila, wala na siya. Samantala, pumunta si Yikang sa ospital upang makita si Yunjo, ngunit walang laman ang silid. Inakala niyang kinuha na siya ng kanyang pamilya. Napaiyak siya at pauwi na sana, ngunit bigla siyang inatake ng salarin. Pagkagising niya, napagtanto niyang si Kim Son ang nagmamaneho. Sinabi nitong papatayin siya sa bundok, tulad ng ginawa niya sa iba, tulad ng nangyari sa kanyang lola. Tinanong ni Yikang kung siya ba ang may kagagawan sa aksidente ng bus. Kalmadong inamin nito ni Kim Son. Sinabi pa niyang gusto niyang pumatay sa bundok, kaya napakaraming trahedyang nangyari roon. Tinitigan ni Yikang ang lalaki nang may matinding takot. Isang martilyo lamang ang hawak ni Kim Son. Ngunit bago niya tuluyang mapatay si Yikang, biglang may mga batong bumagsak mula sa itaas at nadurog ang salarin hanggang sa mamatay. Sa kabutihang palad, ligtas si Yikang. Sa simula pa lang, hindi kailanman may kasalanan ng bundok at hindi rin ito pinamumugaran ng masasamang espiritu. Lahat ng ito ay nag-ugat sa galit ng tao. Makalipas ang 1 taon, bumalik sa tunay na kapayapaan ng bundok. Wala na ang mga malagim at misteryosong pagpatay. Umaakyat na lamang ang mga tao upang masilayan ang kagandahan ng kalikasan. Muli nang nakakalakad ng maayos si Yikang, hindi na niya kailangan ng wheelchair. At si Yunjo naman, sa kabutihang palad, ay nagkamalay na rin. Nagkatinginan ng dalawa at nagitian. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.